KP4 index, posibleng mangyari ngayong araw at may extend hanggang nitong maghapon. At posibleng tumagal pa yan hanggang April 29, 2024. Patuloy ang alinsangan sa bansa dahil pa rin sa easterly sa ilang bahagi ng Northern Luzon hanggang Southern Luzon at ilang portions ng Visayas. Pero sa Mindanao, makakaranas ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan na may ilang pagtulog at pagkidlat ngayong araw. At extreme Northern Luzon sa may Batanes Cook Islands, patuloy pa rin ang frontal system na magdudulot ng mga violent localized thunderstorms. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, April 27, 2024. Ang oras natin, boss, may umaga ay alas 10:22 na ng umaga. Stationary, magiging alisahan pa rin natin sa halos buong bansa at mapapanatili ang mga localized thunderstorms sa may bandang Batanes Group of Islands. At dyan sa pa rin sa Mindanao na makakaranas pa rin ng mga ilang cluster din ng mga kaulapan na magdudulot ng ilang isolated and scattered rain showers dahil pa rin sa ilang clustered na equatorial trough. Sa ating current conditions sa forecast, gloomy, windy, may pagkamahalakas ang ating hangin ngayon na may ilang few clouds ang umiilal dito sa amin sa Caloocan. So asahan na naman ang station na nilagay ng panahon natin sa Metro Manila at bahagi ng Central Luzon at Southern Luzon area. Samantala sa lowest temperature naman ay tala na weather station kaninang 5:32 AM. Nakapagtala kami ng lowest of 28.1 degrees Celsius. Kahapon nakapagtala kami ng pinakamataas at kauna-unahang pagkakataon na nakapagtala kami ng 38.1 degrees Celsius for the month of April at pinakamataas na ito sa nakalipas na 8 taon dito sa amin sa Caloocan. Kasi typically 38 degrees Celsius by month of May madalas ito eh. Pero dahil sa pagbabago nga at pagtaas ng ating global temperature, ngayong April pa lamang ay umabot na sa 38 degrees Celsius ang aming temperatura sa Caloocan. Naitala ito kahapon ito ng hapon at 3:06 PM. Pero hindi ganon kasing taas ang heat index, pero nanatiling nasa extreme danger o almost extreme danger na heat index namin kahapon na nasa 51.5 degrees Celsius ang init panda namin sa Caloocan. Kung itatabi natin sa official heat indexes sa mga weather stations, si Pag-asa ay nangunguna naman sa may pinakamataas na naglalaro sa 46 degrees Celsius dahil wala namang 47 degrees Celsius na itala ang Gian Eastern Samar at Apari Cagayan. And then bumaba na kagad sa 40 meron palang 48 degrees Celsius. Nangunguna pala ang Dagupan sa Pangasinan na may 48 degrees Celsius na pinakamataas na heat index sa bansa. Kung mangalawa, ang kakabanggit ko lamang sa Apari Cagayan at Gian Eastern Samar na nasa 46 degrees Celsius. At sumunod na po sa pinakamataas ang Sinait, Ilocos Sur na may 45 degrees Celsius na init pandama. At dito rin sa Virac, Catanduanes, na 45 degrees Celsius din ang init pandama. So marami po o mas marami ngayon ang mga naitalang danger level na heat indexes sa bahagi ng bansa, kasi dito mong panig ng bansa. Silipin na lamang ninyo yung the rest na mula 44 degrees Celsius pababa mga folks. Pero sa PSX din, in past 24 hours, nangunguna naman bumalik na naman sa pinaka-nangunguna ang Tubigaraw na nasa 38.8 degrees Celsius ang grabing temperatura sa kanila. So lumalabas pangalawa sa amin sa Caloocan na parehong nasa 38 degrees Celsius, pero 0.8 sa Tubigaraw at 0.1 naman sa amin sa Caloocan. Sa lowest temperature naman, stationary lamang sa Baguio City na nasa 18 degrees Celsius na pinakamababang temperatura, at ang inulan naman ng Katarman, Northern Samar na nasa 8 mm na pag-ulan. At mukhang wala pa rin kaming naitala na anumang pag-ulan sa Caloocan despite na nagkakaroon ng mga overcast gloomy nitong nakaraang araw.
Sa ngayon, mayroong volcanic thermal alert status na naman na nakamoderate itong si Taal. So, kamustahin naman natin? Mula sa Moody's, hopefully, mabilis ang transmission ng internet connection. They're expected, medyo babagal-bagal ito dahil sa bukod sa epekto ng geomagnetic field ay dahil din sa safety for balikatan exercises. So far, nasa variable radiative power of 19 megawatts po yung thermal anomaly ni Taal. So almost stationary lamang. At kung sisilipin natin sa infrared ng thermal anomaly mula kay Taal, makita natin kung mayroong mataas na confidence. So far, wala namang nakataas na confidence, pero meron. Ito, sa isang section ay nasa 74% yung mataas na confidence. Ibig sabihin, mataas po ang magmatic intrusion just in case kay Taal Volcano. So, obserbahan natin mga kabatang. And hopefully, active ang CCTV. Kung titingnan natin, yung live CCTV ay typically ay medyo hazy po sa paligid ni Taal. Makikita naman natin yan sa paligid niya. So mukhang patuloy pa rin ang pag-release niya ng SO2 emission na almost stationary lamang mga folks. Pero kung sisilipin naman natin sa Sentinel ng CIMMSS na may nakitaan na at least 12 kilometer yung range, yung taas na VOG probably. Hindi ko 100% sure pero kung titingnan natin dito sa satellite imagery ay makikita may na-detect at least 12 kilometer yung itinaas nitong parang ash o yung dust mula siguro ito kay Mayon Volcano dyan sa bahagi po ng Bicol region. So, pakiobserbahan na lamang sa ating mga kabikulan dyan, sa mga Bicolano, kung may nirelease na makapal na usok o abo itong si Mayon Volcano dahil may nadedetect ang CIMMSS pero wala namang nakataas na thermal anomaly dito sa ating ginagamit na Moody's mula sa data feed ni Miroba. Samantala, sisilipin naman natin yung status ni Taal Volcano ngayong araw kung mayroong latest update maging sa SO2 emission. At kung sisilipin natin ngayong araw, mayroong isang volcanic earthquakes daw ang namataan kay Taal Volcano at walang latest update. Ang latest update lamang niya nitong April 25, 2024 na mababa na 3,383 tons a day lamang at napakakonti ang inirelease niya. Pero manatiling recorded pa rin na may deflation pa rin daw kay Taal at may ilang emission na plumes niya na kumikilos ng west-northwest drift. So medyo normal lamang sa kanya na nagbubuga ng kanyang SO2 pero obserbahan lang naman natin dahil madalas na kung nagkakaroon siya ng phreatic eruption at nagkakaroon pa rin ng mga volcanic earthquakes nitong huli. So obserbahan na lang natin mga kabatang. Samantala sa ating average humidity, medyo bumababa na naman yung ating relative humidity. Ngayon nasa 67% na po yung outside humidity dito. Pero tumataas ito ng 5% since last hour. Pataas ang ating atmospheric pressure na nasa 1,010 hectopascals pa rin since steady ito since last hour. Sa tide and low tide status natin ay high tide po tayo ngayon at may 38 minutes pa to maximum high tide o 11:14 AM. So kung sisilipin natin kung gaano kataas yan ay typically ngayong 11:14 AM ay tataas ito ng nasa 1.1 meters po ang taas niya. So mukhang malalim-lalim po mga folks. So pwede pong lumayag ang ating malilit na sasakyan pandagat pero sa mga kabataang maliligo sa Pangpang, lalo na sa Manila Bay ay magsama po kayo ng iyong mga guardian dahil malalim po at delikado. Sa ating almanak, sumikat ng haring araw kaninang 5:34 AM at nasa lulubog naman ito mamayang 6:12 PM. Ang ating moonrise at 90% illuminated na waning gibos ay sisikat naman ito mamayang gabi na po at 9:08 PM at kinabukasan na po ng 7:37 AM naman ito lulubog. At kasalukuyang hindi magandang ating air quality na nasa moderate air concentration at 57 index. So magmask po tayo ngayong araw dahil medyo mataas ang ating air pollution ngayong umaga. At sa ating local weather outlook para ngayong Sabado at Linggo rather,
magiging klaro daw ang ating himpapawid pero merong 10 to 13% chance daw na uulanin. Hindi natin alam kung dito yan mismo sa amin sa Caloocan o sa ibang panig ng Metro Manila. Hopefully magkaroon man lang kahit saglitang pag-ulan. Bukas ay magiging partly cloudy naman ang maghapon. Ang chance din daw na pag-ulan 10%, so mukhang parehong mabababa. Pero dahil sa klaro ang ating magiging kalangitan daw, according dito sa forecast, ay magpapatuloy ang magiging malinsangan natin. Highest and lowest temperature expected, naglalaro pa rin sa 38 to 37 degrees Celsius. So 38 degrees Celsius ngayong araw, bukas 37 degrees Celsius daw bukas po yan ng linggo. At sa lowest temperature expected, naglalaro sa 28 degrees Celsius. So kamustahin natin ang ating ginagamit na high definition satellite imagery. Makikita po na patuloy pa rin ang iiral, yung ating stalis na magbubugsod pa rin ng alinsangan sa silangang bahagi ng bansa na magdudulot ng mataas na concentration ng humid kasabay ng hot dry weather naman sa parting sentro ng bansa hanggang kalurang bahagi ng bansa, especially sa bahagi ng Northern Luzon. Mula dyan sa bahagi ng Ilocos Norte, Cordillera, Administrative Region, at bahagi ng Cagayan Valley, magiging klaro ang himpapawid at maalinsangan at hot dry weather. Pero magkakaroon ng conditioning na malalapit na dahil dito sa may frontal system sa bandang Taiwan, medyo maglalapit po yan. Kaya anytime magkakaroon ng mga ilang localized thunderstorms mula dyan sa bandang Itbay at Batanes at ilang bahagi ng Babuyan Islands. Case to case na lamang kung aabutin ng cluster na ito ng frontal system dyan sa bahagi ng Ilocos Norte o ilang bahagi ng Cagayan Valley ay magdudulot lamang ng mga ilang localized thunderstorms. Typically siguro mga mabandang hapon po yan o gabi kapag medyo bumababa ang temperatura. Sa ngayon, magiging maliwalas po ang himpapawid sa buong Cagayan Valley. Ito lang bahagi ng Ilocos Norte, magkakaroon lamang ng mga ilang partly cloudy. Pero mataas po ang isolated rain showers daw dyan, mga hanggang 44% daw. So medyo maganda yan, just in case na ulanin kayo dyan. Pero patuloy pa rin ang ngayong umaga, ang maalisang at maaraw na himpapawid hanggang sa buong bahagi ng La Union, pababa na yan ng Pangasinan, Dagupan, Zambales at Central Luzon. So expected pa rin na magiging mataas ang ating temperatura dyan itong maghapon, lalo na sa heat index na lalagpas ng 44 degrees Celsius. At dyan naman sa bahagi ng bandang Isabela, pababa na yan ng Quezon Province, lalo na ng Aurora Region, hanggang dyan sa bahagi ng Camarines Norte ay magiging maaliwalas din at maalinsangan ang inyong magiging maghapon. Pagkaroon lamang ng mga ilang partly cloudy at ilang possible localized thunderstorms ditong hapon, lalo na ng mga taga Camarines Norte, pero ang sansa ay naglalaro lamang sa 30%. Mula Central Luzon, papasok ng Metro Manila at ilang bahagi ng Calabarzon, magiging partly cloudy lamang typically nitong hapon, pero ngayong umaga hanggang tanghali ay patuloy na magiging mas maaraw at mas hot dry weather po ang magiging condition natin mula Central Luzon papasok ng Metro Manila. So wag po masyadong magbibilad at uminom ng maraming tubig pa rin dahil patuloy ang magiging maaraw natin. Kasama na bahagi ng Mimaropa, lalo na ng mga taga San Jose sa Occidental Mindoro, and the rest ay patuloy pa rin kayo makakaranas ng maalinsangang temperatura. At kung sisilipin natin yung water vapor, kung mataas ang water vapor sa bahagi ng Luzon, kung sisilipin, yan. Kung sisilipin natin, mababa lamang ang water vapor sa ilang bahagi ng Luzon. So, malilit lamang ang mga tsansa. Kung umulan man ay mga typically very drizzle light rain showers lamang. Hindi kagaya sa may silangang bahagi ng Southern Luzon at Eastern Visayas at bahagi ng Mindanao na medyo mataas-taas po na naglalaro hanggang 25 mm ang water vapor dyan. So, medyo mas mataas ang tsansa ng uulanin dyan sa may panting Bicol region. So, kung sisilipin natin yung umaga, magpapatuloy ang maalinsangang panahon at partly cloudy dyan sa bahagi ng Bicol region at in the rest ng Southern Luzon area. So, isolated lamang na magaganap ang mga light rain showers at mga localized thunderstorms, lalo na sa hapon. Medyo nagkakaroon ng mga localized thunderstorms base sa ating mga forecasting. So, makikita mula Marinduque, ilang bahagi ng isla ng Romblon, Masbate at Hurias Island. Patuloy pa rin na magiging malinsangan at magiging tuyo ang ating paligid at maaraw. So, patuloy pa rin na mataas ang inyong alinsangan dyan itong maghapon. At malilit lamang ang chance na pag-ulan na naglalaro sa 15 to 30% chance. And the rest ng bahagi ng Visayas,
Mula sa bahagi ng Panay Island, magiging maliwalas pa rin, malinsangan din ang inyong lagay ng panahon dyan. So huwag masyadong magbibilad, kabilang na ang northern part ng Samar Region, dyan sa Lawang, Katarman Northern Samar, pababa niya ng hanggang bandang Katbalogan City at Dolores. Pero sa may bandang Katimugan, kasama na ang bahagi ng Leyte, pababa ng Maasin, at sa may bahagi ng Eastern Samar naman, mula Borongan, pababa ng Salcedo, magiging partly cloudy to mostly cloudy ang mas madalas, pero manatili pa rin mataas ang alinsangan dulot nga po ng ating easterlies pa rin na patuloy na umiiral sa silangang bahagi ng bansa. So magkaroon din ng mga tsansa ng mga isolated at localized thunderstorms, especially po yan sa hapon pag medyo bumaba ang temperatura, kabilang na ang bahagi ng Bohol at katimugang parte ng Cebu, pero sa hilagang parte ng Cebu ay patuloy na magiging maliwalas at maalinsangan, especially dyan sa may bandang Bogo at ang Bantayan. Sa may Negros region naman, mula dyan sa bahagi ng Bacolod, pababa ng San Carlos City, ay magiging maliwalas at maaraw din ang inyong maghapon dyan. Pero mula dyan sa may bandang Kabangkalan, pababa ng Bayawan City, Negros Oriental, ay magiging partly cloudy to mostly cloudy, especially sa hapon. So may chance rin na naglalaro sa 30% ang chance ng mga light rain showers at may mga isolated na localized thunderstorms. At pagsapit naman ng bandang Mindanao, mula dyan sa Surigao del Norte, kasama ng mga isla ng Dinagat at Siargao Island, partly to mostly cloudy rin ng iiral. At asahan din ang mga light rain showers ang iiral, especially ng buong bahagi ng Surigao del Norte, ilang bahagi ng Agusan del Norte, at buong Caraga area, magiging partly cloudy rin ang iiral, pero patuloy din na medyo mataas ang humidity nyo dyan dahil mataas po ang temperatura. So, expected na wag masyadong mag-workout, matagal po kayo matutuyuan ng pawis. Despite na magiging maulap, ay magiging mas humid naman ang inyong sitwasyon ngayon dyan. So, control na lamang sa pag-workout, pababa na yan ng bahagi ng Compostela Valley. And the rest ng Davao Region, mula sa bahagi ng Davao Oriental hanggang Davao Occidental, ay patuloy pa rin kayo magiging partly cloudy dyan at patuloy din ang maalinsangang panahon at ilang isolated rain showers, basically dyan sa bahagi ng Davao Oriental at ilang parte ng dyan sa parte ng pagitan ng Davao Oriental, especially dyan sa may bandang sources dyan sa General Santos City at Sarangani. Pero magiging maalinsangan pa rin ang inyong panahon dyan maghapon, kabilang na ang Central na Mindanao sa Malay-Balay, Bukidnon. At ang buong source dyan, partly to mostly cloudy lang din ng iiral, lalo na ng mga taga-Cotabato, so expected ang mga isolated rain showers, especially sa hapon. So take note yan mga folks. At mula dyan sa BERMM ay magiging katamtaman na lagay ng panahon, papasok ng Osamis, at kasama ang buong bahagi ng Zamboanga Peninsula, magiging partly to mostly cloudy pong iiral dyan, at mga isolated light to moderate showers, especially dyan sa bandang isla ng Basilan at Tulusulo. Ingat na lamang sa posibilidad pa rin mga biglaang malakas ang pag-ulan dahil sa cluster nito ng near equatorial trough na magpapatuloy na nagde-develop. Kasahan ang mga randomized na mga isolated light to moderate showers, especially ng mga taga Zamboanga del Norte at Zamboanga del Sur. At maaaring matama ilang bahagi ng source dyan, lalo na mga taga Cotabato. At dahil stationary na wala tayong mamamataan na anumang tumumo na sama ng panahon hanggang sa magkatapusan na po ng buong month of April, ay diretso agad tayo sa pagiging pag-alon dyan sa bahagi ng silangan ng Eastern Samar Region at Eastern Mindanao, dyan sa may bandang Caraga o Surigao del Sur, ay mukhang may panandalian. Tataas po ang pag-alon dyan. 1.25 meters ang taas. Pero sa loob ng 24 oras ay titila rin ito. So medyo ingat na lamang at kumari, wag mo nang lumayag kapag alam ninyo malakas ang pag-alon. Pero wala naman nakataas na gale warning according dito. So maging sa official report ni Pag-asa, probably walang nakataas na gale force warning dyan mga folks. So mukhang safe naman. Ingat na lamang sa matataas na alon dahil nga po umabot ng 1.25 meters na nabanggit po sa Eastern Samar Region, o Eastern Coast ng Samar Region at Eastern Coast ng Surigao del Sur area. Hindi naman ito tatagal, maaaring sa loob ng 24 oras lamang ito mananatili at babalik na naman sa pagiging kalmado ang pag-alon. At dahil wala naman tayong namamataan na anumang information na posibleng may mabuo pang low pressure area hanggang sa magtapos ang April, ay wala po tayong maikomento sa ngayon. Malalaman na lang natin sa unang linggo nga po ng May kapag meron tayong namamataan.
At kahit sa mga computer models, negative pa rin po. Typically, mga ilang cluster lamang ng near equatorial trough dito at ilang intertropical convergence zone na hilaw pa po ang development. So wala pa tayong masyado maiko-comment dito sa ngayon. Tingnan na lamang natin, baka sa unang linggo ng May, may mamataan na tayo na anumang kahit man lang invest forecast na low pressure area. Sa ulat lindol, mayroong namataan na medyo malakas na paglindol sa may bandang Taiwan po ito. Ayan o. Hindi man nag-alarm sa aking seismometer pero medyo pumitik sa ating seismograph. Ayan o, tumaas siya ng bahagya pero nasa parting Taiwan po siya. Kung sisilipin natin kung anong oras yan at kung babalikan natin yung mga nakaraang oras na may mga malakas na pagyanig, ayan, naganap ito kaninang 2:21 AM, magnitude 5.7 po ito mga folks. Diyan na naman sa malapit sa bandang Hualien, Taiwan na naman. So sa mga kababayan natin ha, patuloy pa rin ang medyo mayanig ang bahagi ng yan sa Taiwan. Kaya medyo alisto at ingat pa rin mga folks. Patuloy pa rin na gumagalaw yung tectonic plates dyan. So mag-iingat na lamang sa mga kababayan natin kung sakaling nandiyan kayo sa Taiwan, patuloy pa rin itong gumagalaw at nagiging malikot. Sa Pilipinas, since 12 AM, wala naman tayong namataan na magnitude 4.0 hanggang sa kasalukuyan na nagre-report tayo mga folks. Wala naman at kung makikita ninyo, medyo kokonti pa lamang ang mga pagyanig sa Pilipinas. So, tingnan natin itong hapon kung magkakaroon tayo ng at least magnitude 4.0. Basta ingat na lamang sa bahagi nito ng silangan ng Mindanao dahil mas yanigin kayo dyan, lalo na ng mga taga Surigao at dyan sa bahagi ng Davao region, sa may bandang Davao de Oro area at Davao del Sur area. So medyo mas mayanig pa rin kayo dyan kumpara sa iba't ibang bahagi ng bansa na mas kukunti lamang. And so far, wala naman malakas na paglindol. So far, kung titingnan natin yung historical earthquakes natin, kung ilan na ang total earthquakes natin sa Pilipinas for the month of April, at least nare-review natin bago magkatapusan. Ayan. Kung i-review natin ay nakatotal na tayo na 960 total earthquakes, 853 dito. O 853 dito ay magnitude 2.0 pataas. 53 dito ay magnitude 4.0 pataas. Mukhang napapansin ko, mas kakaunti ngayon yung magnitude 4.0 pataas. At 8 rito ay magnitude 5.0 pataas. So mukhang naungusan yung nakaraang buwan. I-review natin yan sa katapusan. At wala namang nadagdagan sa magnitude 6.0 at 7.0 so far na mas malalakas ang paglindol. So total of 916 earthquakes na po tayo. Mukhang bago matapos ang month of April, mukhang aabot pa sa mahigit 1,000 ang ating total earthquakes, mga po. At narito naman ating 3-day weather forecast para sa araw ng Sabado, April 27, 2024.
At hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Sabado, April 27, 2024. Huwag po kalimutan na mag-like, share, and subscribe po sa ating YouTube channel. Visit lamang anytime sa ating website at www.pimoweather.com para sa iba pang detalye na gusto nyo malaman. Hindi natin na-report ngayong umaga. Makikita naman ninyo dyan palagi. At lalo na sa real-time events natin, sa ating space weather lalo na. Dahil malikot-likot ngayon ang ating lagay ng panahon sa outer space, lalo na sa haring araw. At mula rin sa weather station ko sa Caloocan, sa lagay ng panahon natin sa Caloocan. At sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang araw po sa ating lahat.